Yung siomai na bukod sa napakabango at napakasarap, hindi po basta-basta natatanggal yung pinakabalat. Sa isang mixing bowl, pagsamasamahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap. Dito po kahit anong klaseng giniling na karne pwede nyong gamitin. Mas maganda po kung makakapaglagay kayo nitong sesame oil dahil ito po yung magbibigay ng mas espesyal na lasa dito po sa ating siomai. Then, i-mix lang po nating mabuti. Dito po, para mas maging masustansya, maglalagay po ako ng gulay, katulad po ng carrots at dahon po ng sibuyas. Pwede naman pong fresh garlic and onions yung inyong ilagay. I-mix lang po natin itong mabuti para ma-infuse po talaga yung lasa, then mag-uumpisa na po tayo sa pagbabalot. Bawat isang molo wrapper po na gamit ko, naglalagay ako ng 1 tablespoon ng ating mixture. Then, tingnan nyo na lang po yung aking gagawin sa pagbabalot nito. Ito po ay para masigurado natin na hindi po magbubukahan yung wrapper habang ito po ay atin nang ini-steam. I-steam po natin over medium heat ng 15 minutes. Tingnan nyo po ito ngayon dahil po sa pamamaraan ng pagbabalot natin, intact po yung pinaka-wrapper dun po sa ating karne. At heto na nga po yung ating napakabango at napakasarap na siomai. Subukan nyo po itong ating recipe, hindi po talaga ako sa inyo ipapahiya. At bagay na bagay partneran itong ating napakadali lang din pong gawin na chili garlic oil. At sa mga nakatikim nito, iisa lang po yung sinabi nila, ito yung totoong siomai at yung sarap na hahanap-hanapin mo. Come on, let's go, you can feel my home through the recipes of my very own. May it be for your business and family. Cooking with easy, mix and cook. Tara na't magluto! Pagkakakitaan ba ang iyong hanap? Malaki ang kita, pero murang sangkap. Mga lutuing maipagmamalaki, siguradong magugustuhan ng madla. Buong puso sa pagbabahagi ng natatagong techniques. Cooking made easy kay Mommy Loves. Come on, let's go, you can feel my home through the recipes of my very own. May it be for your business and family. Cooking made easy, mix and cook. Tara na't magluto! Pagkakakitaan ba ang iyong hanap? Malaki ang kita, pero murang sangkap. Mga lutuing maipagmamalaki, siguradong magugustuhan. Paano po ba kayo magsinigang? Ginigisa nyo po ba or pinapakuluan nyo lang? Tara, ngayon po magluluto tayo ng sinigang na paborito po ni Aya, yung aking anak na bunso. Sinisir ko po muna yung karne, hindi na po ako naglalagay pa ng mantika. Then hahanguin, yung na-produce po nitong mantika, doon ko naman po gigisahin yung sibuyas at kamatis. Dahil mura ang kamatis ngayon, damihan naman po natin. Ibabalik na uli yung karne, gisahing mabuti, then lagyan po natin ng pampalasa. Ang gamit ko po rito ay patis. Maglalagay rin po ako rito ng gabi, isasabay ko na po ito dito po sa ating karne para lumambot na po ito ng husto mamaya. Lalagyan ng tubig, tatakpan, then kapag kulong-kulo na po, hihinaan ko na po yung lakas ng apoy sa medium heat at hahayaan ko po ito ng 45 minutes. Kapag malambot na po yung karne, maglagay na po tayo rito ng pampaasim dahil hindi po available sa amin yung sampalok, sinigang mix yung aking gagamitin. Kapag kumulo na po uli, maglalagay na po tayo rito ng gulay, okra, sitaw at kangkong lang po yung aking ilalagay dahil ito lang po yung gusto ng aming pamilya. Still, nakadepende pa rin po yan kung ano po yung gusto nyong kainin. Kung gusto nyo nga po pala na medyo malapot-lapot po yung pinakasabaw ng inyong sinigang, kunin nyo po yung nilagay nyong gabi, then durugin nyo po ito bago nyo po ibalik para po mas lumapot po yung pinakasabaw. Paboritong ulam ng pamilya ko, hindi po ito adobo, hindi rin po kaldereta. Tara, ibabahagi ko na po sa inyo. I-marinate lang po natin ng at least 2 hours yung ating karne sa mga sangkap po na isinulat ko. After nyan, i-sear lang po natin yung karne over medium heat. Dito po pinagsama ko yung dalawang parte ng karne para naman po balanse yung lasa nito, hindi naman po masyadong mataba at hindi naman po puro laman. Pag natapos na po lahat yan, maglagay lang po tayo ng kaunting mantika at magigisa lang po tayo ng sibuyas. Hindi na po tayo maglalagay pa ng bawang dahil may bawang na nga po dun po sa ating pinagbabaran. Gigisahin lang din po natin mabuti yung tomato paste bago po ilalagay yung ating na-sear na karne.
Yung natira dun po sa ating pinagbabaran, ihahalo na rin po natin dito. Gagamit rin po tayo rito ng Sprite, isang bote lang po nung mismo. Maglalagay rin po tayo rito ng tubig para tuluyan na rin pong lumambot yung ating karne. Tatakpan, then once na ito po ay kumulo na, hinaan na lang po yung lakas ng apoy sa medium to medium low heat at lulutuin po natin ito ng 1.5 oras. Pagkatapos ng ating allotted time, I can assure you napakalambot po ng karne at the same time napakasarap po talaga nito. Balitaan niyo po ako kapag naluto niyo na.